prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto the perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. No more children, tossed to and fro, and carried about every wind of doctrine, the sleight of men, cunning craftiness, whereby they lie wait to deceive. But speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ, for whom the whole body fitly together and compacted, by which is joined supplicate, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa mga talata naming nabasa. Banal na Espiritu, malaya kang gumawa sa aming kalagitnaan, Holy Spirit of God, and speak to us through your words, O God, and use the servant, and make my blessing to the burden of God this morning, and send us revival through your words, O God. Tanayin ko po, Panginoon, i-bless po ang mensaheng ito, ma-apply po namin sa aming mabuhay, O God, at maging blessing po ang mensaheng ito, at ipamuhay namin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, at gawin mo kaming malinis na sisidlan upang makadaloy ang salita ninyo ngayong umaga sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. At handa kaming tumanggap ng mga salita ninyo, Panginoon, ngayong umaga. Holy Spirit of God, kumilos ka sa aming kalagitnaan ngayon, O God. Thank you for your presence, Holy Spirit. Thank you for your power and wisdom, O God, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. And gawin mo nga nakalugod ngayon, ano man aming kasalanan, pagkukulang, linisin mo kami, Panginoon. At maging malinis kami sidlan upang makadaloy ang mga salita ninyo sa aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. At pagpalay mo po ang inyong mensahirong gamitin. Give me strength and wisdom and guidance, O God. And everything we have ma-accomplish namin ngayon, I bring back all the glory and honor to thy name, O God. At magigtas ka mga kaluluwa ngayon, Panginoon, kung mayroon man sa aming kalagitnaan, na hindi patyak ang langit, makasama namin sa online, Lord God. Continue to speak to them through your words, O God. Convict them, Panginoon, that we are sinner. We need the Savior, Jesus Christ, Panginoon. Maraming salamat po ni Diyos. At ibabalik po namin ang lahat ng pasalamat papuri sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen. Alright, you may be seated. And dito po tayo kukuha ng title ng mensahe natin ngayon. And he gave some apostles, some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. No? Nagbigay ang Diyos ng mga tagapagturo, pastor, evangelist, mga ngaral, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Yan. Dito po ang mensahe natin, dito na sa verse 12, the work of the ministry. The work of the ministry. Amen. Yan po, ang trabaho ng gawain ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. Amen. No? The work in the ministry. No? Bakit tayo nagtatrabaho sa ministry? At ano naman ang trabaho ng ministry sa buhay natin? Amen. Kaya bakit kailangan we need to work in the ministry? No? Bakit kailangan natin ng ministry? Amen. Dapat maunawaan natin kung bakit may gawain dito sa Imos. Amen. Tandaan natin, bawat isa sa atin, we are product of this ministry. Amen. Tayo po ay bunga ng ministry ng simbahan ito. Amen. Kaya nandito po tayo because this is God's ministry. No? This is not my ministry. This is God's ministry. Ito ay gawain ng Diyos na pinagkatiwala sa atin. Kaya po tayo narito, tayo ay naligtas because of the ministry of CBBC Imos. Amen. Sa ating binasa, makita natin, kapatid, sa Ephesians chapter 4 verse 11, ang sabi niya, and he gave some apostles, some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Amen. Nagbigay siya ng Panginoon ng mga tagapagturo, no, mangunguna, no, na pastor sa gawain ng Diyos, no? Para ano? For the work of the ministry.
para magtrabaho sa gawain ng Diyos. Amen. Kaya we need to understand the ministry of God. No? Kapag sinabing ministry, ministry is all about serving God. And the great example of ministry is no other than the Lord Jesus Christ. Amen. In Mark 10:45. He came not to be ministered, but to minister unto. No? He gave His life ransom for many. Amen. Kaya siya, pumarito siya, hindi siya paglingkuran, kundi maglingkod sa atin. At binigay niya ang kanyang buhay sa atin. Amen. Para paglingkuran tayo, kapatid. Kaya hindi po tayo naglilingkod kanino man dito sa simbahan. Naglilingkod po tayo sa Panginoon. At mayroon tayong iba't ibang ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Amen. Kaya ministry is not about self-interest. It is all about doing the kingdom of God. Amen. Kaya lahat ng ating ginagawa is all about doing the kingdom of God. Amen. Kaya nandito tayo para paglingkuran ang Diyos. No? Bakit tayo maglingkod sa Diyos? Kasi una, niligtas tayo ng Panginoon. Amen. And nung hindi pa tayo naligtas, iba naman ang ating pinaglingkuran. Naglilingkod din tayo. Amen. Sino pinaglingkuran natin? Tingnan natin sa Ephesians 2 verse 2. Ephesians 2. Dati, nagpupuyat naman tayo, naglilingkod, nagsasakripisyo. At sino naman ang pinaglingkuran natin? Ephesians chapter 2. Saan tayo naglilingkod? No? Saan natin ginugugol ating mga panahon? Wherein time past walk according to the course of this world. Ang pinaglingkuran natin ay sanlibutan. According to the praise of the power of the air, the Spirit is now worketh in the children of disobedience. Sino po ito ang the power, the prince of the power of the air? Walang iba kundi si Satan. Doon tayo naglilingkod. No? And we are children of disobedience. Amen. Kaya salamat, tayo ay binago ng Diyos. Amen. Kaya dapat lang paglingkuran natin ang Diyos na nagligtas sa atin, ang Diyos na nagbago ng ating buhay. Amen. At tayo nakapaglingkod sa Diyos dahil sa binigay ng Diyos na gawain, ministry. Amen. Kaya we need to understand the ministry is all about. Amen. Alam mo, sa Old Testament, ang paglilingkod ay sa magitan ng sanctuary. Doon po sila naglilingkod sa sanctuary or tabernacle. Amen. Sa Old Testament, tabernacle. Nasa tent lang sila. No? Kaya meron sila sa wilderness tent. Kasi ang tabernacle is temporary. No? Saan-saan sila. No? Sa panahon ng ating Panginoong Kristo in the New Testament, ang paglilingkod sa ministry is through local, Bible-believing, hellfire preaching Baptist Church. Amen. Kaya kapatid, hindi po tayo pwede maglingkod sa ating sarili lamang. Kundi kailangan natin ng local church para mapaglingkuran natin ang Diyos na nagligtas sa atin. Amen. Kaya serving the Lord is always channel to the church. Amen. Kaya tayo mayroong iba't ibang ministry sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaya ngayong umaga, pag-usapan natin ang ministry, ang gawain ng Panginoon. Ano naman ang magagawa ng ministry sa buhay natin bilang Kristiyano at ano naman ang magagawa natin para sa gawain ng Panginoon. Maganda, no? Ano ang magagawa ng ministry sa atin? Marami. At kung may gagawin naman ang Diyos sa atin sa pamagitan ng ministry ng simbahan, dapat mayroon din tayong gagawin para sa gawain ng Panginoon. Amen. So makita natin, kung makita natin, malaki po ang pakinabang ng gawain ng Diyos sa buhay natin. No? In fact, hindi naman tayo ganito kung wala ang gawain ng Diyos, kung wala ang ministry. Amen. Kaya ano naman ang pakinabang ng ministry sa buhay natin? So, number 1, makita natin. Number 1, ano magawa? The ministry, the work of the ministry of the lives of every believer. At ano naman ang magagawa natin
sa ministry ng Panginoon. Number one, kapatid, makita natin ano magawa ng ministry sa buhay natin. Ministry, it builds our character. Amen. Ang pakinabang nating kapatid, no, sa ministry na ginawa ng Diyos sa atin, ay tayo mismo, it builds our character. Tayo mismo ay ayusin ng Diyos. Amen. Babaguhin niya ang ating pananaw sa buhay. Babaguhin niya ang ating pag-uugali. Amen. Character. Amen. Yan po ang magagawa ng ministry, no, sa ating buhay, no. Kaya nga ang ministry ay hindi lang para sa Diyos. Amen. Kundi ang ministry ay para rin sa atin, no. Kapag ikaw ay nagtatrabaho sa Panginoon, makita natin, kapatid, na pag natili ka lang, magpatuloy ka lang sa gawain ng Diyos, ay makita mo ang paghubog ng Diyos sa atin. No? No, makita natin, kapatid, na unti-unti tayo binabago ng Diyos ang ating pag-ugali. Unti-unti babaguhin tayo ng Diyos. Amen. It build our character, our attitude. Amen. Kaya ang ministry ito, kapatid, no, ay kung magpasakop ka lang, magpa-involve ka lang, mag-involve ka lang sa gawain ng Diyos, I believe na maraming gagawin ang Diyos sa buhay natin. Babaguhin niya ang ating character, kapatid. Amen. Napakalaga ng karakter, kapatid. No. Yan ay susi ng tagumpay kung may maayos kang karakter, kapatid. No? Ano ba pag may maganda kang karakter, kahit saan ka dadalhin? No? Ay magugustuhan ka. Amen. Kaya maganda, kapatid, no? Mayroong gagawin ang Diyos sa ating buhay. Una sa lahat, babaguhin niya, ayusin niya ang ating buhay. Amen. Kasi ang katotohanan, hindi naman tayo ayos. Amen. Kahit hanggang ngayon, hindi pa rin tayo ayos at patuloy pa rin ang Diyos, amen, na gumagawa sa ating buhay. Amen. Kaya ang Diyos ay continue building our lives. Amen. We are here in this ministry because this ministry is building people's life with character. Amen. No? Babaguhin tayo ng Diyos. Amen. Ayusin niya ang ating buhay. Amen. Kaya tingnan natin sa 2 Timothy 4:11. No. Tingnan natin ang isang lalaking ito na mayroong ginawa ang ministry sa kanyang buhay. 2 Timothy 4:11. Ang sabi diyan, only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee. He is profitable to me for the ministry. Yan si Mark, amen. Si Mark, ito ay pamangkin ni Barnabas. Amen. Na dati siya ay walang pakinabang. Amen. Wala siyang pakinabang. Siya ay pasaway. O siya ay walang pakialam sa gawain ng Diyos. Pero makita natin, kapatid, ay nandito siya muli. Sabi niya, take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Amen. Yan po si Mark. Amen. Na dati siya nandito sa gawain ng Diyos. Amen. At bigla na lang umalis sa gawain ng Panginoon. Bigla na lang nawala siya sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaya malaga po ang impluensya sa buhay natin. Amen. Kung mababasa natin, kapatid, nandyan po si Demas. For Demas hath forsaken me, he being loved this present world, and departed unto the Thessalonica, Crescens and Galatia, Titus unto the Dalmatia. Si Demas, amen. Oo. Si Demas ay lumayo rin sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaya mahirap, kapatid, na mayroong tao na nag-impluensya sa iyo. Oo, na maganda na ang mga tao na nag-impluensya sa atin
ay mga tao na magpalapit sa Diyos, magpalapit sa gawain ng Diyos. Huwag kang maghanap ng taong mag-impluensya sa iyo. Nang taong yan ay siya ang magpalayo sa iyo sa Panginoon. Amen? No? Kasi si Dimas, makita natin, kapatid. No? Nakita natin si Dimas ay lumayo. Si John Mark ay lumayo. Amen? Lumayo sila. Bumalik sila sa sanlibutan. Amen. Kaya malaga yung nag-e-impluensya sa ating buhay. Amen. Maghanap ka ng kaibigan, maghanap ka ng impluensya na kung saan dalhin ka sa Panginoon. Hindi ka dadalhin doon sa sanlibutan, kapatid. Dahil ang buhay natin, mapapahamak, kapatid. Amen. Biro mo yan, ang nag-impluensya si Demas. Amen. No? Alam niyo naman, kilala niyo si Demas kung sino. Amen. Lagi ko na binabanggit yan, si Demas ay hindi masyado nagsisimba. Hindi masyado nagbibigay. Hindi masyado ma-attend ng Sunday school. Hindi masyado nagpapakita sa simbahan. Amen. Hindi masyado nakipagkamay pag may welcome song. Amen. Yan po si Demas. Hindi masyado sa gawain ng Diyos. Amen. Kaya dapat huwag si Dimas ang mag-impluensya sa ating kapatid. Salamat man dyan si Pablo, nang dyan si Barnabas, na nag-impluensya kay John, kapatid, kay Mark, kapatid, na dinala niya sa Panginoon. At ngayon, kapatid, nandito na siya sa gawain ng Panginoon. At si John, kapatid, ay naging pakinabang na. Sabi ni Paul, it is profitable unto me. Siya ay pakinabang na sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaya ganun tayo, kapatid, no? Dati, pag wala tayo sa gawain ng Panginoon, pag wala tayo sa ministry, amen, ay wala tayong ginagawa para sa Panginoon. Wala tayong pakinabang sa Panginoon, katulad ni John, amen, ni John Mark, amen. Walang pakinabang, walang silbi sa gawain ng Panginoon, no? Pati natin lang sa service, pasulpot-sulpot. Ganun si Mark, amen. Pero makita natin nung nakabalik na siya, na-realize niya na kailangan niya ang ministry, kailangan niya ang simbahan. Bumalik siya, kapatid, at naging pakinabang siya sa gawain ng Panginoon. At kasama na ni Pablo sa gawain ng Panginoon, kasama na ni Pablo sa pag-aakay ng kaluluwa, sa pagdadala ng bisita. Amen. Yan po ang makita natin, kapatid. Makita natin kasi makita natin malaking bagay ang ministry sa buhay ni Mark. Amen. At siya, nakita natin na siya ay lumago, no, sa salita ng Panginoon. Amen? Kasi, kapatid, ang kailangan, kaya may ministry, para tayo lumago sa ating buhay Kristiyano. Hindi po tayo lalago kung wala tayong simbahan na inatinan. Kung hindi tayo lalago kung wala tayong napakinggan na salita ng Diyos. At hindi tayo lalago kung wala tayong kapilosip ng mga kapatiran. Kaya nandito po tayo sa simbahan every Sunday. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as manner of some is, but exhorting one another. As manner of some is. Amen. Anong manner? Tuturuan tayo ng Diyos ng pagiging mag-ugaliin natin na lagi tayo sa simbahan, kapatid. Dahil ang ministry ng simbahan ay tayo narito, hindi lang makinig ng salita ng Diyos, kundi nandito tayo, ang inyong presensya ay tayo nagpapalakasan sa isa't isa, exhorting one another. As the day approaching, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Amen. At hindi ka pa lumalago, bumabalik ng Panginoon, darating na. Amen. Kaya kita natin, kapatid, ang Kristiyano na hindi lumalago, sa kanyang buhay Kristiyano, no, hindi siya lumalago sa salita ng Panginoon, ay hindi ang tatagal sa gawain ng Panginoon. Kahit anong ministry ibigay mo sa kanya, hindi ang tatagal. Amen. Iiwan niya ang ministry at aalis yan na hindi na magpaalam. Amen. Pero makita natin si Mark ay bumalik ulit at unti-unti siyang lumago, no, sa salita ng Panginoon, sa ministry, kapatid. Kaya tandaan natin, hindi tayo lalago pag wala tayo sa simbahan. No, wala ka sa simbahan, kapatid. Walang ayusin ng Diyos sa buhay natin. Hindi mabago ang ating karakter, kapatid, ang ating attitude. Kaya malaki po ang
ang bahagi ng simbahan sa buhay natin. Amen. Malaki ang bahagi ng ministry sa ating pamilya. Think about kung walang simbahan. Kung walang ministry ang simbahan. Amen. Saan po tayo? Saan ang pamilya natin, kapatid? Baka hindi kayo sama-sama every Sunday. Kaya maganda, dahil may ministry ang Panginoon, masarap tingnan ang isang pamilya sama-sama sa gawain ng Panginoon. Katulad ng sabi ni David sa Psalm 22 verse 1, I was glad when they said unto me, ano sabi niya? Let us go into the house of the Lord. I was glad, masaya ang isang pamilya, si tatay kasama sa simbahan, si nanay kasama sa simbahan. Muntik lang sinabi kong tindahan. Amen. Oh. Maganda, no? Hindi lang sa tindahan mo kasama. Kailangan sama-sama kayo sa simbahan. Masaya ang pamilya. Amen. Magugulat po ang mga kapitbahay. O, kung saan kayo pumupunta every Sunday. Amen. Kayo mag-anak. Amen. Kaya maganda tingnan ang isang pamilya. Sama-sama. Oo. Napangunguna ang tatay. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya we need to build your family in the ministry of the church. Amen. No, kasi anong sabi ng Psalm 127? Verse 1. Kaya build our family. Kasi, kapatid, ito po ang gawain ng ministry ng simbahan. It builds your character. Amen. Ang sabi ng Psalm 127, except the Lord build the house, your labor is vain. Amen. That build it. Amen. Makita natin yan. Except the Lord build the house. Saan mo i-build ang iyong pamilya? Aba, dito na sa ministry ng Panginoon. Amen. They labor in vain. Para hindi masayang ang iyong pagpapagal, pagsisikap, pagtrabaho. Amen. Bakit tayo nagtatrabaho? Dahil sa pamilya. Bakit tayo nagsisikap, nag-overtime, pumunta sa ibang bansa para magtrabaho? For your family. Pero kapatid, kung walang simbahan yan, kapatid, walang nagmi-ministry sa iyong pamilya, kapatid, ang sabi ng Biblia, it is vain. Your labor is vain. That build it. Sayang po, ano? Marami kayong pera, marami kayong aririan, pero ang pamilya mo, ang mga anak mo, ay wala sa gawain ng Diyos. Amen. Yan nga sabi niya sa verse 2, it is vain for you to rise up early. Aba, maaga ka pang gumising sa trabaho. Oo. Kapatid, no? Hindi pa nakababa ang manok, nasa kalsada ka na, nag-abang ka na ng sasakyan, patungo sa trabaho. Oo. Nag-drive ka na, papunta sa trabaho. Maaga pa, amen. Aalis ka, yung pamilya mo ay tulog pa. Pag uwi mo, sabi ng Biblia, no, you sit up late, uwi ka ulit, late ka ulit, ang mga anak mo, pamilya mo, tulog na. Amen. And eat bread of sorrow, lalo hindi na makakain kasi busy ka sa trabaho, kapatid. And give it his beloved sleep. Hindi ka na kulang ka na sa tulog, kapatid. Lagi kang nag-overtime para sa iyong pamilya. Pero kung wala ang simbahan na nagbe-build sa inyong pamilya, sayang po ang lahat ng pagpapagal, pagpupuyat, sakripisyo. Sayang po kasi ang pamilya mo ay wala sa Panginoon. Kaya build your family dito po sa ministry ng Panginoon. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Iba yung pamilya na walang nagmi-ministry, nag-aalaga, kaysa walang nag-aalaga. Amen. Iba yung pamilya na walang narinig na salita ng Diyos. Iba ang pamilya na nasa ministry. Iba ang pamilya na wala sa Panginoon. Amen. Nakakalungkot ang isang pamilya, kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Nandito po tayo. It builds our family, it builds our character, kapatid, ang ministry ng Panginoon, kapatid. Kaya nandito po tayo, kapatid, no? Kaya makita natin si Mark, kapatid, no? Na bumalik sa ministry ng Panginoon. Makita natin na dati siya walang pakinabang, siya ay pasaway, kapatid. Walang ginagawa sa gawain ng Panginoon. But now, Mark is profitable to me in the ministry, sabi ni Pablo. Bakit? Siya ay lumago na sa gawain ng Panginoon.
Kaya nagbago na ang kanyang pag-ugali na siya ay faithful na sa gawain ng Panginoon. Amen. Siya ay faithful na sa pagdalo sa pananambahan, kapatid. Because of the ministry, build our character. Amen. Na dati tayo walang silbi sa gawain ng Panginoon. Ngayon tayo ginagamit na ng Panginoon. Amen. Maraming baguhin ang Diyos sa buhay natin. Amen. Maraming baguhin ang Diyos. Babaguhin niya ang ating pag-uugali, ang ating attitude, kapatid. Amen. Sa gawain ng Panginoon. No, babaguhin niya ang ating itsura. Amen. Oo. Babaguhin niya. Babaguhin niya ang mukha natin. Amen. Hindi mo na kailangan magparituki pa. At gagastos ka ng mga 80,000, 200,000. Amen. Dito ka na sa gawain ng Panginoon. Amen. Pag nandito ka sa ministry, maging masaya ka. Amen. Pag masaya ka, maging maganda ka. Amen. Maging gwapo ka pag masaya ka. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Maraming baguhin ng Diyos sa atin. Amen. Babaguhin niya ang ating pananamit. Amen. Oo. Yung iba sa atin, hindi pa yan marunong mag-necktie, pero ngayon nagni-necktie na. Amen. Tingnan mo naman ang itsura niyan. Amen. Oo. Pwede ka na mag-loan sa kanya. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Huwag lang niyong utangan ng mga nakaniktay. Amen. Oh. Ang sasabihin niyan, silver and gold I have none, but I have Christ. In Jesus' name. Sasabihan ka lang yan, in Jesus' name. Lumayo ka. Amen. Oh. Kaya salamat sa Panginoon. Babaguhin ng Diyos ang ating pananamit. Amen. Sa mga babae, dati ayaw ninyo magbistida. Ayaw ninyo magpalda. Pero salamat sa Panginoon. Amen. No, yung iba sa atin ay nag-spaghetti pa. Amen. No. Yung labas pa yung pusod. Amen. Praise God, no? Kayo ay modest apparel na. Yan ang ginawa ng ministry sa buhay natin, kapatid. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Salamat, merong ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Na dati tayo hindi marunong mag-share ng salita ng Diyos. Amen. Dati sama-sama ka lang. Amen. Gusto mo matuto sa soul winning, sama-sama ka lang sa soul winner. Amen. Magsama-sama ka lang sa soul winner. Amen. Na isang araw magsishare ka na. Amen. Sama ka. Oo. Susunod, pag dumami na, ikaw nang sabihin ng soul winner, ikaw na dyan, ikaw na dyan, ikaw na sa kabila. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Marunong tayong mag-witness, mag-share ng salita ng Diyos. Magbabaguhin ng Diyos, no? Ang ating pananaw sa buhay. Maraming baguhin ng Diyos sa atin, no? Maging attitude natin sa kapirahan, babaguhin ng Diyos. Amen. Oo. Tingnan niyo si Zacchaeus, Luke 19. No. Ito ang topic namin ng Friday, Luke 19. Si Zacchaeus, kapatid, ay tax collector. 19 verse, Si Zacchaeus ay isang publican. Siya ay tax collector. Amen. Siya ay mayaman. No. Kumbaga si Zacchaeus ay laging pakabig. Pero nung naligtas, nakakilala sa Panginoon, si Zacchaeus ay mapagbigay na. Amen. Anong sabi niya? Half of my goods I give to the poor. Kalahati ng kanyang kayamanan, ibibigay niya na. Amen. At kung mayroon na akong nadaya, ibalik ko 4 na beses. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, no? Half of my goods. Biro mo yan, 50%. Ang sabi ng Biblia, ang ibibigay mo ay 10%, sa kanya 50% ang ibibigay niya sa gawain ng Diyos kasi binago ng Diyos ang kanyang pananaw pagdating sa kapirahan. Nagbago ang kanyang attitude. No? Hindi na siya naging materialistic, kapatid. Amen. Yan po, maraming baguhin ang Diyos sa atin. Amen. Na dati, paatin-atin lang tayo, praise God, ay nandito na tayo, faithful na tayo sa gawain ng Panginoon. Amen.
Kaya salamat sa Panginoon. No? Na dati tayo wala naman sa gawain ng Panginoon. Pero ang iba sa atin, praise the Lord, kayo ay choir na, umaawit na sa Panginoon. Kayo ay aser na, kapatid. Amen. Na dati tayo ay inaaser lang. Amen. Dati tayo ay sinusundo lang. Ngayon ay ikaw ay nagsusundo na. Praise the Lord. Amen. No? Salamat sa Panginoon. No? Dati hindi ka marunong manalangin. Amen. Ang alam mo ay Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed is thy fruit of thy womb, Jesus. Amen. Amen. Eh ngayon marunong ka na manalangin. Amen. No? Ganon, kapatid, marunong ka na manalangin. Yung iba natin mga men, di rin marunong manalangin yan. Oh. Brother, ikaw nga mag-pray, brother. Anong sabihin niya? Pastor, inaubo po ako, pastor. Inaubo ko. Amen. Parang mga pulis, kasi pag nakita nila ako, nakabukas kagad ang Bible ko. Sir, ipakibasa mo na to, sir. Pastor, sorry po, pastor. Medyo malabo yung mata ko, pastor. Malabo, amen. No. Malabo. Oh. Pero pag pera, kita niya. Nalala ko yung hippie natin eh. Amen. Sabi niya, magmerenda na lang kayo sa McDo. No. Nabigay siya kinuha niya sa bulsa, 500. Ay yung 500, nasa loob pala, may 300 pa. Oo. Nipilit niyang tanggalin yung 300. Sumasabit sa 500. Sige na nga. Sabi ko, yaan mo na, sasama naman sa Jollibee yan eh. Oh, pinipigilan mo yung sino ba yan? Si Quezon. Oh, sasama sa kay Ninoy mag-McDo eh. Amen. Dati kapatid, no? Oo. Hindi sila matutong nagbabasa, hindi sila matutong magbigay, nagbibigay na sa gawain ng Panginoon. Amen. Marunong manalangin. Amen. Dati hindi naman kami marunong mag-drive. Amen. Oo. Pero dahil sa ministry, sabi ko mag-enroll tayo sa drive. Amen. Ang partner ko dati, nag-enroll kami sa driving. Si Brother Manolo. Sabi ko, mayroong driving school na offer. Sabi ko, 50% discount. Ang mag-enroll ka, isa, buy one na, at saka isa. Dalawa tayo. Nagpartner kami. 1-2 lang, dalawa kami. Amen. Nag-aaral kami sa driving. No. Nagpaalam ako kay pastor. Sabi ko, mga men, ninakayat ko. Sabi ko, mag-aral tayo ng driving. Kasi pag nag-backslide tayo, pwede tayo maghanap buhay ng driver. Pwede tayo magpasada ng jeep. Sama kayo. Amen. Sumama sila, si Brother Manolo, si Sir Ike, no, nag-aral kami. And praise God, no? Natuto kami mag-drive. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. No, naalala ko si Pastor Ike na nag-preach on Sunday. Amen. May bus kasi ang church dati, mini bus. Walang magdadrive. Amen. Walang magdadrive ng bus. Wala yung driver. Oo. Yung pag Sunday, kasi sikip kami sa function room, may nagdala na mga kapatiran, 30 na mga bata. Hotel lang inaano namin. Sa hotel kami nagwo-worship. Magagalit yung hotel pag magdala kami ng 30 na bata doon. Oo. Magugas sa mga lababo yan, no? Patong-patong sa mga inidoro yan. Nagagalit yung sa hotel. Kaya doon lang sila sa bus. Doon sila sa bus. Doon sila nag-Sunday school sa bus. Mga 30 na bata. Sikipan sila doon Sunday school. Tapos, nainip na yung mga bata. Nainip na yung mga bata sa loob ng bus. Ibiro mo yan. Ilang oras sila sa loob ng bus. Doon kami nagtuturo. Amen. Oo. Sabi ko, Sir Ike. Sabi ko, ikot-ikot mo yung mga bata. Kasi hindi pa tapos sila sa taas. Oo. Sige, kanta-kanta sila. Kantahin mo, kanta kayo. Tapos, sinubukan ni Sir Ike i-drive yung bus. Tumakbo naman. May inabot ng lunita. Oo. Malayo-layo na rin. Ikot. Amen. Tuwang-tuwa yung mga bata abang nagsisimba sila sa hotel. Mga bata naman, nag-i-enjoy sila sa kapasyal. Amen. Kasi tapos na yung lesson eh. Amen.
Kaya salamat, no? Mayroong driving ministry. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. May simbahan. It builds our character sa paglilingkod sa Panginoon. Turuan tayo na maglingkod sa Diyos. Amen? No? Tuturuan ka maglinis ng CR. Amen. Ba, nung kami ay nagpo-full time, may listahan. Amen. Pag Lunes, may lista. O malaman niya kung naglinis ka na kasi may check na. Pag walang check, hindi ibig sabihin hindi ka pa napunta sa CR at maglinis. Auditoryo, may check. May check. Oo. Kaya hindi pa pwede na wala kang ginagawa kasi mayroong attendance. Amen. O, yung gising mo, kailangan ganitong oras. At kailangan may devotion na kayo. Amen. Kaya natitrain tayo sa gawain ng Panginoon. And praise the Lord, yung mga kasama ko ay nandito na, ng Friday, nandito na. Amen. Nung araw, nagkikwentuhan lang kami pag kumain, masaya lang kami. Wala. Oo. Pero salamat sa Panginoon. Dahil sa training ng Panginoon, it builds our character, ay nandito po, ginagamit tayo ng Panginoon. Gagamitin tayo ng Panginoon. Oo. Pag magpagamit ka, kapatid, at hindi pwede na hindi ka lalago sa gawain ng Panginoon. Amen? At pag ikaw ay lumago, hindi ka basta-basta mau-offend. Hindi ka basta-basta ma-discourage. Amen? No? Hindi ka madaling matampuhin. Amen? No? Kaya makita natin, kapatid, no? Dapat tayo ay maging lumago, kapatid. No? Kasi ang matampuhin ay madalian magtampo. Amen. Proverbs 9:18. Ang hindi lumalago ay matampuhin. Proverbs 9:8. Dapat kailangan tayo lumago sa gawain ng Panginoon. Kasi hindi po tayo tatagal sa ministry. Proverbs 9, verse 8. Reprove not a scorner, lest they hate you. Rebuke the wise, and they will love thee. Amen? Yan po, ang mga lumalago. Amen? Pagsabihan mo, mamahalin ka. Pero yung hindi lumalago, aba, nagagalit sa'yo. Oo, hindi ka napapansinin. Kaya maganda turuan ang mga wise. Amen? Ang sabi ng verse 9, give instruction to the wise, he will yet wiser and teach a just man. He will increase learning. Amen? Kaya nandito tayo para dagdag kaalaman. Amen? Get what you can get. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Kaya yan po ang gawain ng Panginoon para tayo maging pakinabang sa Panginoon. Amen? Merong pakinabang at magbubunga tayo, kapatid. No? Magkaroon tayo ng bunga na dati hindi tayo nagdadala ng bisita, magdadala ka na. Amen? Sabi ng awiting kanina natin, ano? No? Kaya salamat sa Diyos. Yan po ang una, kapatid. Bakit may ministry? Naglagay ang Diyos ng pastor, ng tagapagturo, ng evangelist, ng pastor, ng teachers sa gawain ng Panginoon. Bakit tayo may choir, may usher, may Sunday school teacher? Because of God's ministry. Para tayo mag-minister sa Panginoon. Marami pa tayong maabot na kaluluwa na madala sa Panginoon to minister them. Yan ang dahilan, ang purpose ng Panginoon kung bakit siya pumarito sa lupa. Para mag-minister sa atin at siya'y bumalik na sa langit, kapatid. At tayo ang magpatuloy ng ministry ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen. So number 2, not only to build our character. Number 3, it broaden your compassion. Amen. Ang broaden, lalawak pa. Amen. Hindi ka lang lalago, kundi lalawak. No? Ang iyong pagmamahal sa gawain ng Panginoon. The more na ikaw ay nandito sa gawain ng Panginoon, mai-inlove ka sa gawain ng Panginoon. Amen. Parang kasintahan, amen? Parang kasintahan. Nauna, hindi naman sila magkagusto. Oo. Yung una, hindi naman niya gusto ang mukha niya. Oo. Nang habang lagi silang nag-uusap, lagi silang nagkikita, lalo siyang na-in love.
Tapos nagtataka naman tayo, bakit na-in-love siya? Bakit ganyan? O magtataka ka, bakit nagustuhan niya yan? Amen? Hindi niya ba nakita yung kanyang mukha niya na ganyan? Na-develop siya, amen? It broadened, naging malawak siya. Naging malinaw ang kanyang pananaw. Yan. Naging malawak ang kanyang paningin. Amen. Lamentation 3:51. Kaya maganda na lagi ka mag-expose sa gawain ng Panginoon. Amen. Para ma-inlove ka sa gawain ng Panginoon. 3:51. Mine eyes affected mine heart because of all daughters of my city. Mine eyes affected my heart. Amen. Yan po. Pag nakikita mo ang gawain ng Diyos, naging malawak na ang iyong pag-aunawa. Amen. Nagkaroon ka ng compassion. It affect your heart. Mayroon kang pag-ibig sa gawain ng Diyos. Amen. May in love ka sa gawain ng Panginoon. It will affect your heart. Kung lagi ka sa gawain ng Panginoon. Amen. Ibig sabihin, kapatid, no? Pag dito ka palagi sa gawain ng Panginoon, maging malawak na ang iyong paningin at pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Amen. At makita mo, kapatid, no? Makita mo, magtatrabaho ka na sa gawain ng Panginoon. Nakikita mo na, ito pala ang gawain ng Panginoon. Kailangan ko pala magtrabaho. Kailangan ko pala, dahil ako naligtas, kapatid, dahil magtrabaho para ako sa gawain ng Panginoon. It broaden our compassion. Makita mo ang pangailangan ng gawain ng Diyos na kailangan pala ng marami palang kaluluwa na dapat pa natin mabaaginan ng salita ng Diyos at kailangan ikaw, kailangan ako, kapatid, na gamitin ng Diyos para abutin sila, kapatid. Makita mo ang pangailangan ng tao, ang kondisyon ng tao na sila ay mapahamak sa impyerno. Kung wala tayong compassion sa mga taong ito, dapat salamat sa Panginoon. Maunawa natin kung bakit mahalaga ang pag-akay ng kaluluwa. Bakit mahalaga ang pagdadala ng bisita. Amen? Kasi, kapatid, naging malawak na ang iyong nakikita mo na. Ito pala ang gawain ng Diyos. Amen? Nung tayo naman sa tradisyon, alam mo kung bakit? Simba lang tayo, uwi. Cross. Igosong karorom, amen, uwi na. Tapos pag alam mo na pag-uwian na, peace be with you. Pag hindi mo kakilala, peace be with you. At uwi ka na. Amen. At hindi ka pa nagpapasok sa simbahan. Papasok ka lang sa simbahan pag may spray na. Doon ka na para matamaan ka ng bendita, blessing. Amen. Oo. Ganun, kapatid. No? Kung kailan lang gusto natin magsimba, ang simba natin nung araw ay KBL. Pag may kasal, kinasal ka, simba ka kasi kakasal ka eh. Tapos, nanganak yung misis mo, kailangan naman na ibinyag. Aba, simba ka na naman kasi may binyag. Kaya nga, kasal, binyag. Ay, namatay ang kamag-anak mo, ililibing. Ay, simba ka na naman. Kaya, KBL, membro ka ng KBL. Kasal, binyag, libing ang simba natin. Oo. Makita natin, kapatid, ano? Pero salamat sa Panginoon. Ay sa Baptist, amen. Simba ka ng umaga, amen. Pag hindi ka nagsimba ng hapon, hanapin ka ng pastor. Pag hindi ka nagsimba ng Miyerkules, kapatid, tanungin ka ng pastor kung bakit ka hindi nagsimba. Amen. Ay doon sa tradisyon natin, wala pakialam doon, kapatid. Pag nadating ka sa simbahan, nasa kabaong ka na, hindi na nagtatanong ang pare kung ano nangyari sa'yo. Amen. Oo. Praise God. Amen. Nandito ka sa gawain ng Panginoon. Amen. Nakita mo na ang pangailangan ng gawain ng Panginoon. Kailangan pala ng soul winner. Kailangan pala na mag-disciple, kapatid. Kailangan pala, mayroon pala nagbibisita sa mga kapatid na hindi na umaattend. Amen. No? Kailangan pala ng Sunday school teacher. Amen.
Oo, mga bata, amen. Kailangan ng Sunday school teacher. Amen. Kailangan ng reliever. Kailangan ng choir, amen. Maganda sana yung choir hanggang doon sa dulo, no? Oo. Siksikan sila. Amen. Kaya salamat sa Diyos. Amen. Kailangan ng, maunawaan mo ang gawain ng Panginoon ng ministry. Na magkaroon ka na ng desire na maglingkod sa Diyos. Magkaroon ka na mag-desire na umawit sa Panginoon. Magkaroon ka na ng desire na mag-aaser, magamit ka ng Diyos sa gawain ng Panginoon. No? Magkaroon ka ng desire. Nakita mo ang pangailangan ng Panginoon. No? Makita mo ang makita ng Panginoon. Ang sabi ng Matthew 9 verse 37. Amen. Pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth the laborers of the harvest. At makita ng Panginoon, kapatid. Ang sabi diyan, few are laborers. Konti lang ang manggagawa. Amen. Kaya kung sa gawain ka ng Panginoon, konti lang pala ang nagsusulwining. Konti lang pala nagbibisita. Konti lang pala nagdadala ng bisita. Makita mo yan, kapatid. It broaden your compassion. Makita mo na, kapatid, no? Makita mo na ang gawain ng Panginoon. Kailangan pala ako dyan mag-involve. Kailangan pala ako magamit dyan sa gawain ng Panginoon. Amen? Get broaden your compassion. Compassion. Yung word na passion, maging masaya ka sa ginagawa mo. Oo. Mayroon kang pag-ibig sa mga kaluluwa. No? It deepen your passion to the lost souls. It widen your eyes to see the need of the people, the lost souls. Amen. At lalo kang excited na maglingkod sa Diyos. Amen. Alam mo ba na isang kaluluwa lang ang madala mo sa Panginoon? Ang langit masaya na. Luke 15 verse 10, if one sinner that repented, the angel of heaven rejoicing. Ang kalangitan masaya. Ang Panginoon masaya. Isa lang kaluluwa ang madala mo sa Panginoon. How much more, marami kang madala sa Panginoon. Amen? Kaya nga, kapatid, no? The more na ikaw ay nandito palagi sa ministry, the more na ma-inlove ka sa gawain ng Panginoon. Kaya ang sabi ng awitin, the longer we serve Him, the sweeter He grows. Amen? Lalong tumatamis ang paglilingkod mo sa Panginoon. Na-develop ang pag-ibig mo sa Panginoon. At isang araw, kapatid, mapaglingkuran mo ang Panginoon. At ma-inlove ka sa Panginoon. At hindi ka na ma-inlove sa mga bagay ng sanlibutan. Ang sabi ng Colossians 3:2. Ang sabi ng Colossians 3 verse 2. Set your affection on things above, not on things on earth. No. Yung pag-ibig mo ay hindi na sa pera. Ang pag-ibig mo ay hindi na sa kayamanan, material, mabay. Ang pag-ibig mo ay sa ministry na ng Panginoon. Sa gawain ng Panginoon. Na-inlove ka na, kapatid. Kasi naging malawak na ang iyong pag-ibig sa gawain ng Panginoon. At nakita mo na ang pangailangan ng Panginoon, ang gawain ng Panginoon, kapatid. Kaya kung sino man, kapatid, ang mapagbigay sa church, yan ang mga taong nasa ministry. Kasi nakita nila na ang pangailangan ng gawain ng Panginoon. Naunawa nila kung ano ang ministry, kapatid. Kaya kapatid, don't take for granted ang ministry ng Panginoon sa buhay natin, kapatid. It builds our character. It changes our life. Salamat po sa Panginoon. Think about kung wala ang ministry ng Panginoon, kapatid. Saan po tayo? Saan ating mga anak, kapatid? Praise God, this ministry is building people's life with character, kapatid. Yan po ang gawain ng ministry. And it broaden our compassion. Maging malawak pa, maging maunawaan pa natin lalo ang gawain ng Diyos. Na marami pang anihin, kapatid, na tayo ang gamitin ng Diyos sa gawain ng Panginoon. And be the one to be involved in the ministry, kapatid. Yan po, the work of the ministry is to build our character and to broaden our compassion to the lost souls, to the brethren, and to the church, kapatid. Yan po ang gawa ng ministry sa buhay natin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, thank you God for a great message this morning. Salamat po, Panginoon. Yan ang trabaho, ang gawa ng ministry sa buhay namin. It builds our
character, our attitude. No? Salamat po sa Panginoon. It broaden our compassion. Magkaroon kami ng compassion. Makita namin ang pangailangan ng gawain na marami palang kailangan na magtrabaho upang abutin ang mga kaluluwa na wala pa sa Panginoon. Kaya habang tinutugtog